Kendall, I think you're having another off day. I don't know the reason why. Gee. Back off. Release the hostage. You can still get out of this. I'll take my chances. You have one way out of this. That's you. You're beautiful. Sa simula ng pelikula, ipinakita sa atin ang isang lalaki na nagngangalang Chris Johnson, na nakaupo sa isang diner at nakatingin sa kanyang relo, naghihintay sa isang tiyak na sandali. Nang ang mga kamay sa orasan ay tumuntong sa eksaktong oras, bigla siyang lumingon sa entrance ngunit walang nangyari. Nakatira si Chris sa Las Vegas at kumikita sa isang maliit na palabas sa ilalim ng stage name na Frank Cadillac. Nagsasagawa siya ng mga prediction tricks, ngunit sa tingin ng mga manonood ay isa lamang itong ordinaryong trick. Inimbitahan niya ang isang babae mula sa madla sa stage, at hinulaan ng eksaktong segundo kung kailan mahuhulog ang kanyang kwintas. Nagpalakpakan ng madla, at isinasaalang-alang ito na isang matalinong panlilinlang. Ngunit sa sandaling yun, si Chris ay mahigpit na binabantayan ng dalawang FBI agent mula sa manunood. How many people are here from the Orient? Raise your hands. You, sir. Why don't you share with everyone where you're from? Sa kanyang libreng oras mula sa mga pagtatanghal, si Chris ay naglalaro sa kasino. Gumagawa lang siya ng maliliit na taya, at nananalo ng kaunting pera gamit ang kanyang talento. Ang pangunahing rule, walang malaking panalo at malaking jackpot, dahil hindi niya kailangan ng dagdag na atensyon. Gayunpaman, ang Casino Security Service, sa pangunguna ni Security Chief Roy Ball, ay mahigpit na sinusubaybayan ang laro ni Chris sa pamamagitan ng surveillance camera. Isang bagay tungkol sa kilos ng manlalarong ito ay tila kahina-hinala. Yeah, it's Frank Cadillac. What table was that? It's like he can hear us. At pagkatapos ay pinadala ng chief ang security sa mesa ni Chris. Gayunpaman, nahulaan na niya ito at nagtungo upang ipapalit na sa pera ang kanyang chips. Sa daan, nakita niya ang maikling kislap ng hinaharap. Sa loob ng ilang segundo, isang tulisan ang lalapit sa cashier na may dalang baril at papatayin ang dalawang empleyado. Lumapit si Chris sa cashier sa eksaktong sandaling lumitaw ang armadong lalaki. Itinutok ng magnanakaw ang kanyang baril, ngunit mabilis na inagaw ni Chris ang sandata at dinisarmahan siya. Naiwasan ang trahedya, ngunit hindi naiintindihan ng casino security kung ano ang nangyayari. Nakita lang nila na may hawak na baril si Chris, at hinabol nila siya. Ang lahat ng mga security ay ipinadala upang hulihin siya, ngunit gamit ang kanyang kakayahan, madaling naiwasan ni Chris ang mga gwardya. Kung tutuusin, nakikita ni Chris ang 2 minuto sa hinaharap. Gamit ito, alam niya ang bawat galaw nila, at para siyang multo na dumadaan sa pagitan ng mga security. Davis, where the hell is he? Black t-shirt, straw hat, heading towards the entrance. Well, let's go. Sa parking lot, ninakaw ni Chris ang unang kotseng nahanap niya at mabilis na tumakas. Masyadong intense ang sitwasyon, at ngayon ay hinahabol na siya ng mga pulis. Isang car chase ang naganap sa mga lansangan ng Las Vegas, at makikita si Chris na papalapit sa riles ng tren. Nakikita niya na sa loob ng ilang segundo, isang tren ang dadaan at mabubundol siya. Ngunit wala siyang sapat na bilis, kaya ni-replay niya ang kanyang hinaharap, at mas pinabilis pa ang sasakyan para makalampas siya sa tren. Nagtagumpay si Chris, kung saan pinatigil ng tren ang mga humahabol sa kanya at nakatakas siya. Kalaunan, ang FBI agent na si Callie Ferris, ay ni-review ang recording ng pagtakas ni Chris mula sa kasino. Pinag-aralan niya ang bawat galaw ni Chris, at naiintindihan niya na ang taong ito ay nagtataglay ng kakaibang kakayahan. Sa mga oras na yun, pinigilan siya ng kanyang superior, na nagpaalala sa kanya ng prioridad na gawain. Sinabi niya sa kanya na ang mga terorista ay nagnakaw ng isang nuclear device at nagpaplanong pasabugin ito sa Los Angeles.
Ang FBI ay desperadong naghahanap para sa lokasyon ng bomba, ngunit nabigo sila. Sa makatuwid, hindi sila interesado kay Chris ngayon. Gayunpaman, nakumbinsi ni Callie ang kanyang mga superior sa pangangailangan na isama si Chris sa operasyon. Kalaunan, ipinatawag niya si Roybal, ang security chief ng casino, at kinwestiyon siya. Sa kanilang pag-uusap, sinubukan nilang unawain ang mekanismo ng kakayahan ni Chris. Habang sinusuri ang mga recording ng laro ni Chris, napagpasyahan ni Callie na nakikita niya ang hinaharap ng hindi bababa sa 1.5 hanggang 2 minuto sa hinaharap, at sapat na yun para tumulong sa paghahanap ng bomba. Samantala, pumunta si Chris sa kanyang matandang kaibigan na si Irv. Pinagalitan ng matandang lalaki si Chris dahil sa ninakaw na sasakyan at nag-aalala siya tungkol sa kanya. Hindi nagtagal, naglaro sila ng bilyar at pinag-usapan ang babaeng nakita ni Chris sa kanyang vision. Siya lang ang babaeng nakikita niya ng lampas sa 2 minuto, at nakatitiyak si Chris na ang estrangherong ito ay maaaring ang kanyang tunay na pag-ibig. Gayunpaman, pinayuhan lang siya ni Irv na kalimutan siya at huwag makipagsapalaran. Sa sandaling yun, biglang natigilan si Chris. Nakikita niya na sa loob ng 1 minuto, isang FBI agent ang darating dito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya tatakbo, dahil curious siya kung ano ang gusto ng special service mula sa kanya. Ilang sandali pa, pumasok na si Callie. Hiniling niya na umalis si Irv, at nanatiling mag-isa kasama si Chris. I'm sure you know why I'm here. Ipinahiwatig ng agent na alam niya ang kakayahan ni Chris, ngunit si Chris ay gumanap na mangmang at tinukoy lang ang kanyang magic show. Sa kabila nito, hindi nagpadala si Callie at dumiretso sa kanyang pakay. Inilarawan niya ang sitwasyon gamit ang isang ninakaw na nuclear device at humingi ng tulong. Gayunpaman, tumanggi si Chris, at sinabing ayaw niyang malaman ng gobyerno ang kanyang kakayahan. Nang marinig ito, walang choice si Callie kundi pagbantaan siya, kung saan ipinaalala niya kay Chris ang tungkol sa ninakaw na sasakyan at iba pang mga paglabag. Para maiwasan ito, nag-alok siya ng isang deal, ngunit mariin pa ring tumanggi ang ating bida. Sa sandaling yun, ang mga armadong FBI agent ay sumugod sa silid at pinalibutan nila si Chris. Gayunpaman, muling gumulong pabalik ang oras, at nabunyag na nakalkulan na pala ni Chris ang hinaharap na senaryong ito. Nagmamadali siyang tumakas sa likod na pinto, at pagpasok ni Callie sa billiard room, tanging si Irv lang ang nadatnan niyang naglalaro. Dismayadong na-realize ng agent na kinulang siya ng ilang segundo. I missed him by seconds, didn't I? Samantala, habang naglalakad si Roy papunta sa kanyang sasakyan sa parking lot, hinarang siya ng 2 tao. Ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang mga empleyado ng Gaming Commission. Nagtanong sila tungkol kay Chris Johnson, ngunit tumugon si Roy na wala siyang alam. Nang walang pag-aalinlangan, binaril siya ng mga taong ito sa magkabilang tuhod, at natumba siya sa sahig. Habang tinututukan siya ng kutsilyo sa lalamunan, nagbanta silang papatayin siya kung hindi niya sasabihin ang tungkol sa propeta. Alam nila na isang taong may hindi pangkaraniwang kakayahan, ang maaaring maging sagabal sa kanilang mga plano. Samantala, si Chris ay nakaupong muli sa parehong diner sa gilid ng kalsada. Umiinom siya ng cocktail at tumingin sa kanyang relo. Sa pagkakataong ito, nakatitiyak siya sa oras. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok ang mismong babae mula sa kanyang vision. Nilampasan niya ang nakapirming si Chris, at umupo sa isang mesa. Pagkatapos ay lumapit si Chris, humingi ng permiso na maupo sa tabi niya, ngunit malamig siyang itinaboy ng dalaga. Dahil dito, ginamit ni Chris ang kanyang kakayahan. Tumakbo siya sa ilang mga sitwasyon sa hinaharap, sinusubukang hanapin ang mga tamang salita para sa pagpapakilala. Paulit-ulit siyang bumalik sa oras, at sumubok ng iba't ibang paraan. Sa kabila nito, walang gumana, at malinaw na ang babae ay hindi interesado sa pakikipag-usap. Please. Sa sandaling yun, pumasok sa diner ang isang lalaking nakasuot ng white suit. Tinawag niya ang babae sa pangalang Liz, at umupo sa kanyang mesa. Lumalabas na siya ang kanyang ex-boyfriend na si Kendall. Hiniling niya sa babae na bigyan siya ng pangalawang pagkakataon, ngunit tumanggi si Liz. Bilang tugon, nagsimulang tumaas ang boses ni Kendall at mahigpit na hinawakan ang kanyang braso. Nang makita ito, mabilis na pumagitna si Chris.
Sinubukan ng dating nobyo na suntukin si Chris, ngunit madali niyang naiwasan ang bawat suntok at nakikita ang mga ito ilang segundo bago sila tumama. Habang ginagawa ito, ipinakilala ni Chris ang kanyang sarili kay Liz, at nagpakita sa kanya ng isang chip na coin trick, ngunit hindi humanga ang dalaga. Nakita ni Chris na hindi rin gumagana ang mga senaryong ito, kaya muli niyang pinabalik ang oras. Nangyari ang lahat ayon sa parehong script, ngunit sa pagkakataong ito, sinadya ni Chris na matamaan ng suntok ni Kendall. Gumana naman ito. Itinaboy ni Liz ang kanyang ex, tinulungan si Chris na bumangon, at niyaya siyang maupo sa kanyang mesa. Sinabi ni Chris na ninakaw ang kanyang sasakyan at kailangan niyang pumunta sa Indian Reservation. Kahit hindi ito sabihin ni Chris, pupunta pa rin si Liz sa tinutukoy niyang lugar dahil nagtuturo siya sa isang lokal na paaralan doon. Pumayag ang dalaga na pasakayin siya sa kanyang sasakyan, at pagkatapos ay naglakbay na sila papunta sa Indian Reserve. Ang dalawa ay nagmaneho sa likuran ng magagandang tanawin ng Grand Canyon. Sa kanilang paglalakbay, sinimulan ni Chris ang isang pag-uusap, kung saan iginiit niyang isang kapalaran ang kanilang pagkikita. Gayunpaman, hindi sinuklian ni Liz ang kanyang pagiging romantiko at nanatili siyang dumidistansya. Samantala, si Callie at ang kanyang partner na si Michael, ay makikitang nagtatanong sa mga staff ng diner, kung saan sinabi ng waiter kung saan patungo ang dalawa. Sa sandaling yun, ipinaalam ni Michael kay Callie ang tungkol sa pagpatay kay Roy Ball. Dito na naging malinaw na ang mga terorista ay tinutugis din si Chris, dahil gusto nila siyang idispatcha bago pa siya makasagabal sa kanilang mga plano. Pagkatapos ng pag-uusap, ipinakita sa atin ang isang port kung saan ang ilang mga tao ay nag-a-unload ng mga container na may nuclear installation. Nabunyag na sila rin ang pumatay sa casino chief at sila ang grupong naghahanap kay Chris. Hindi nagtagal, ipinakita sa atin na nakarating na sina Chris at Liz sa Indian settlement. Nagdala si Liz ng regalo para sa kaarawan ng kanyang estudyante, isang lokal na lalaki. Hindi rin nagpahuli si Chris at ipinakita niya sa bata ang isang magic trick, na ginawang maliit na butiki ang isang bato, at tuwang-tuwa ang bata dito. Sa mga oras na yun, si Liz ay nagsimula na ring maging komportable sa kanyang kasama. Kinagabihan, nagmamaneho sila sa isang maulan na kalsada, nang makatulog si Liz sa balikat ni Chris. Sa unahan, isang checkpoint ang nakaharang sa daan, dahil mataas na ang tubig sa unahang kalsada at imposible na itong madaanan. Dahil dito, kailangan nilang bumalik at mag-check-in sa pinakamalapit na motel sa gilid ng kalsada. Samantala, nakita ng mga FBI agent ang sasakyan ni Liz gamit ang mga traffic camera. Nang makasiguro, inutusan ni Callie si Michael na magtungo kaagad sa lokasyon dahil ito na ang pagkakataon nilang mahuli ang propeta. Samantala, nag-check-in sina Liz sa isang motel na tinatawag na Cliffhanger. Isa lang ang kama sa kwarto, kaya si Chris, bilang isang maginoo, ay nagsabi na matutulog siya sa sasakyan. Hindi dito tumutol si Liz, ngunit napabuntong hininga siya. Kalaunan ng gabing yun, hindi makatulog ang dalaga, kaya bumangon siya at dumungaw sa may bintana. Kinaumagahan, nag-report si Michael kay Callie tungkol sa eksaktong lokasyon ni Chris Johnson. Sa sandaling yun, isang maikling briefing ang nagaganap sa headquarters ng FBI. Ang FBI director na si Wisdom, ay nag-anunsyo ng nuclear warning sa pinakamataas na antas. Nasa kritikal na ang sitwasyon, kaya pinagalitan niya ang kanyang mga nasasakupan dahil sa kawalan ng lead at suspect. Bilang huling paraan, namagitan si Callie at humiling na maglaan ng isang capture team para sa pag-aresto kay Chris Johnson, dahil kumpiyansa siya na siya lang ang makakatulong sa paghahanap ng bomba. Pumayag naman dito ang direktor, at agad niyang pinakilos ang lahat ng puwersa ng FBI. Sa kabilang banda, ang leader ng mga terorista na si Smith, ay nagpas siyang sundan ang team ni Callie. Kapag natunton nila si Chris, sisiguraduhin nilang sila ang unang makakapunta sa kanya at papatayin siya. Kinaumagahan, ipinakita ni Chris kay Liz ang isa pang magic trick, kung saan ginawa niyang tunay na rosas ang isang bulaklak na papel at ibinigay ito sa kanya. Sa kanyang mga aksyon, sa wakas ay natunaw nito ang puso ng dalaga. Hinayaan niyang halikan siya ni Chris, at pagkatapos ay pumunta sila sa kwarto para sabay na mag-TikTok. Habang ang dalawa ay busy sa isa't isa, ang mga FBI agent ay gumawa ng plano ng paghuli. Naiintindihan ni Callie na imposibleng makorner nila si Chris gamit ang mga ordinaryong pamamaraan,
dahil makikita niya ang mga mangyayari sa darating na 2 minuto at patuloy na makakatakas. Para dito, kailangan nilang maging matalino, at nagpa siya silang gamitin si Liz. Nang lumabas ang babae para mamili sa isang tindahan, hinarang siya ni Kali. Ipinakita ng agent ang kanyang FBI badge at sumakay sa kanyang sasakyan. Sa sandaling yun, ipinakita ni Kali ang footage mula sa kasino kung saan nakatayo si Chris na may hawak na baril. Dahil sa takot, nakumbinsi ng agent ang babae na ang kanyang kasama ay isang mapanganib na kriminal. Dagdag pa dito, sinabi din ni Liz na ginagamit lang siya ni Chris para magtago sa hustisya. Para mahuli ang kriminal, binigyan ni Kali si Liz ng malinaw na instruksyon kung saan dapat niyang lagyan ng pampatulog si Chris sa eksaktong 2 minuto pagkatapos niyang lumabas sa shower. Sa loob ng 2 minuto, hindi na siya magkakaroon ng oras upang makita ang panganib. Naguguluhan dito si Liz ngunit pumayag din siya sa paniniwalang ginagawa niya ang tama. Hindi nagtagal, bumalik si Liz sa kwarto at pinapunta si Chris sa shower. Samantala, ang mga FBI agent ay pumosisyon na sa paligid ng motel. Tumingin sila sa kanilang mga relo, naghihintay para sa signal, ngunit hindi sila nag-iisa. Sa burol, pinapanood ng mga terorista ang entrance ng motel gamit ang scope ng sniper rifle. Sa loob ng motel, naghanda si Liz ng isang baso ng tubig at naglagay dito ng pampatulog. Nang lumabas si Chris mula sa shower, iniabot niya sa kanya ang baso. Ngunit sa huling sandali, hindi ito kinaya ng dalaga. Pinahinto niya si Chris at ibinunyag na sa kanya ang buong plano ng FBI. Sinabi ni Liz na mahal na niya siya, at hindi niya kayang ipagkanulo ang isang taong talagang gusto niya. Gayunpaman, hindi dito nagulat si Chris, na parabang nakita na niya ang mga pangyayaring ito. Pinasalamatan niya si Liz para sa kanyang katapatan, at ipinagtapat ang kanyang kakayahan sa kanya. Upang patunayan ang kanyang mga salita, binuksan ni Chris ang TV, at sinimulang ulitin ang mga script ng host 1 segundo bago nila ito sabihin. Hindi makapaniwala si Liz sa kanyang mga nakikita at naniwala na siya sa kanya, pagkatapos ay binigyan siya ni Chris ng mga instruksyon. Sinabi ni Chris na kailangan na niyang umalis, ngunit nakatitiyak siya na mahahanap niya ito kung maghihintay ang dalaga. Binigyan niya si Liz ng $10,000, hinalikan siya, at pagkatapos ay umalis na sa silid. Samantala, napagtanto ni Kali na nabigo ang plano, nang makita niya si Chris na tumalon mula sa ikalawang palapag papunta sa ibaba ng burol. Nang makita ito, ang agent ay agad na nagpadala ng isang pangkat upang hulihin siya. Habang nangyayari ito, si Liz naman ay sumunod sa utos ni Chris. Pinaandar niya ang sasakyan, nilagyan ng pabigat ang pedal ng gas, at idinirekta ang sasakyan pababa sa bangin. Bumangga ang sasakyan sa napakalaking dekorasyon ng motel sa anyo ng malalaking troso. Sa sandaling yun, si Chris ay tumatakbo pababa sa bangin. Nagpaputok ang teroristang sniper, ngunit si Chris ay madaling nakaiwas, dahil nakikita niya in advance ang trajectory ng mga bala. Ang sasakyan ni Liz, na tumama sa mga dekorasyon, ay nagsimulang gumulong mula sa itaas at nagsibagsakan ang malalaking troso. Nagawang maiwasan ni Chris ang sasakyan at ang mga nahuhulog na debris, ngunit pagdating sa paanan ng bundok, naghihintay na sa kanya si Kali na may dalang baril at hindi nagdalawang isip ang agent na tutukan siya. Sa sandaling yun, ang mga napakalaking troso mula sa nawasak na dekorasyon ay nagsimulang mahulog mula sa itaas. Para iligtas siya, hinawakan ni Chris ang kanyang kamay at itinuro ang isang safe spot. Tumalon sila sa loob, at nakamamanghang nilampasan lang sila ng mga troso. Sa huli, nailigtas ni Chris ang buhay ng FBI agent. Ngunit bilang pasasalamat, inaresto lang ng FBI si Chris. Itinali nila siya at dinala sa kanilang headquarters. Kasabay nito, kinidnap ng mga terorista si Liz. Napagtanto nila na ang babae ay mahalaga para kay Chris at nagpa siya na gamitin siya bilang isang pain. Sa sumunod na eksena, nakaupo si Chris habang nakatali sa isang upuan sa FBI headquarters. Ang kanyang mga mata ay nilagyan ng mga espesyal na clamp, kaya hindi siya maaring kumurap o ipikit ang kanyang mga mata. Sa mga oras na yun, binuksan ni Kali ang TV na may live na balita. Ang ideya ay makikita ni Chris ang mga balita sa hinaharap, at matutukoy niya kung saan at kailan magaganap ang pag-atake ng terorista. Pagkatapos ay dinala na si Chris sa hinaharap. Sa live news broadcast, nakita niya ang isang nakakakilabot na larawan. Nakatayo si Liz sa rooftop ng isang gusali, at nakabalot siya sa mga pampasabog.
Ilang sandali pa, naganap ang malaking pagsabog at namatay ang babae. Napasigaw si Chris sa takot, at kalaunan ay nakabalik na siya sa kasalukuyan. Sa kabila ng nakitang trahedya, tumanggi siyang magtrabaho sa ganitong paraan at hindi ito maintindihan ni Callie. Hiniling ni Chris na palayain na siya, ngunit inilipat lang nila siya sa isang holding cell at pinanatili doon. Habang may kasamang mga bantay, humingi si Chris ng isang sigarilyo. Gamit ang kanyang kakayahan, dumaan siya sa napakaraming mga senaryo ng pagtakas, at nahanap ang perpektong pagkakataon. Dahil sa nakikita niya ang hinaharap, madali niyang naiwasan ang lahat ng agent sa gusali, at tumakbo palabas sa mga lansangan ng Los Angeles. Habang tumatakbo si Chris upang iligtas si Liz, isang pangkat ng FBI ang mainit na bumubuntot sa kanya. Pagkatapos ay umakyat si Chris sa rooftop ng isang multi-story parking garage, kung saan niya mismo nakita ang hinaharap. Pagkarating doon, lumapit sa kanya si Callie. Sa pagkakataong ito, nagawang makita ni Chris ang 2 buong oras sa hinaharap, at dito na niya na-realize na isa lang itong trap ng mga terorista. Para dito, nag-alok siya ng deal kay Callie, kung saan tutulungan niya silang hanapin ng bomba, kapalit ng pagliligtas kay Liz. Dahil wala na silang ibang choice, sumang-ayon na ang agent. Pagkatapos ay lumabas si Chris sa rooftop, ganap na exposed sa panganib. Sa kalapit na gusali, ang teroristang sniper ay pumuntirya sa kanya. Ilang sandali pa, isang putok ang tumunog, at nagkunwari si Chris na natamaan siya at natumba. Ang koponan ni Callie, na nakalkula ang posisyon ng shooter, ay nagpaputok sa kanya. Matagumpay nilang nadispatcha ang sniper, habang si Chris naman ay ligtas na bumangon. Pagkatapos ay tumingin siya ng mas higit pa sa hinaharap at nalaman niya ang plate number na magdadala kay Liz. Sa mga sandaling yun, si Liz, na nakabalot sa mga pampasabog, ay isinakay ng mga terorista sa isang van. Pagkatapos nito, dinala nila siya sa port bilang pain para kay Chris. Sa kabilang banda, si Chris ay nagsasagawa ng briefing kasama ang FBI team. Personal niyang pinamunuan ng operasyon, na nagpapahiwatig kung saan at kailan dapat kumilos. Hindi nagtagal, nagsimula na ang pag-atake. Nagawa nilang mapahinto ang van sa tinukoy na lokasyon, ngunit hindi sumuko ang mga terorista at sinubukang tumakas. Sa utos ni Chris, si Callie, na may accurate shot, ay pinasabog ang mga barrel ng gasolina malapit sa sasakyan, na naging sanhi ng pagtagilid ng van dahil sa pagsabog. Lumabas si Liz, at pagkatapos ay mabilis na nagtago sa mga pantalan. Ang capture team, na pinamumunuan ni Chris, ay nagmamadali para tulungan siya. Gayunpaman, unang nahanap ng mga terorista ang babae. Gamit ang hostage bilang kanilang cover, sinubukan ng mga bandido na tumakas. Kasama ang koponan, hinabol sila ni Chris sa isang malaking tanker. Gamit ang kanyang kakayahan, nakita ni Chris kung saan nagtanim ng mga explosive trap ang mga terorista. Pinamunuan niya ang koponan sa isang ligtas na ruta, at nagawang maiwasan ang pag-detonate ng ilang bomba. Pagkatapos nito, isang kamanghamanghang kaganapan ang nangyari, nang gumawa si Chris ng sarili niyang mga clone. Tumakbo siya sa napakaraming mga sitwasyon sa hinaharap ng sabay-sabay, at sinuri ang bawat sulok ng tanker para lang mahanap si Liz. Nakita niya ang kanyang sarili sa maraming lugar ng sabay-sabay, at hindi nagtagal ay nahanap na niya ang lokasyon ng babae. Samantala, nagawang ma-neutralize ng FBI ang ilang terorista sa isang labanan, ngunit namatay ang isa sa kanilang miyembro. Pagkatapos nito, pinangunahan ni Chris ang koponan sa gitnang bahagi ng tanker. Doon, natagpuan nila ang pinuno ng terorista na si Smith, na hawak si Liz sa harap bilang kanyang cover. Habang may nakatutok na baril sa kanyang ulo, nagbanta si Smith na papatayin ang babae kung lalapit sila. Para mailigtas ang dalaga, si Chris ay nagsimulang tumakbo sa lahat ng posibleng mga sitwasyon sa hinaharap. Sa huli, nahanap na niya ang tanging paraan. Dumiretso si Chris kay Smith at agad namang nagpaputok ang terorista. Para siyang sumasayaw sa pagitan ng mga bala, inaabangan ang bawat putok. Sa perpektong sandali, You have one way out of this. nagpaputok si Agent Callie at ang bala ay tumama sa ulo ng terorista. Matagumpay nilang nailigtas si Liz, at niyakap ni Chris ang dalaga. Gayunpaman, hindi pa dito nagtatapos ang kwento dahil ang nuclear device ay wala sa port na yun. Para mahanap ito, dinala ni Callie si Chris sa isang seismograph, isang espesyal na aparato na kayang makadetect ng pagsabog sa hinaharap.
Tiningnan ni Chris ang device, sinusubukang makita ang hinaharap, nang biglang namutla ang kanyang mukha. Dito na niya na-realize na talagang nagkamali sila, dahil ang lahat ng ito ay nasa plano na ng mga terorista para ubusin ang kanilang oras. Sa sandaling yun, isang napakalaking explosion nang sumabog sa downtown Los Angeles, at makikita ang pagtaas ng isang nuclear mushroom sa lungsod. Inubos ng shockwave ang lahat ng nabubuhay sa lungsod, at milyon-milyong tao ang namatay. Sa huli, binuksan ni Chris ang kanyang mga mata at nakita ang sarili na nakahiga sa kwarto ng Cliffhanger Motel. Doon, si Liz ay mapayapang natutulog sa kanyang dibdib matapos silang mapagod sa paglampungan. Pagsilip sa labas ng bintana, nalaman niyang umaga na. Ang pagsabog at ang lahat ng naganap ay isa lamang sa mga posibleng senaryo sa hinaharap. Nakita na ni Chris ang lahat na mangyayari sa hinaharap, at alam na niya ang kapahamakan na mangyayari kung hindi siya tutulong sa FBI. Pagkatapos ay kinuha ni Chris ang telepono at tinawagan si Callie. Pumayag siyang tutulong sa kanila, sa kondisyon na hindi dapat madamay si Liz sa kwentong ito. Matapos tiyakin ang kaligtasan ng dalaga, ginising na ni Chris si Liz. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang umalis para gawin ng isang importanteng bagay, ngunit nakatitiyak siyang babalik siya. Hiniling niya sa dalaga na maghintay sa kanya, bago siya hinalikan ni Chris, at pagkatapos ay lumabas na ng silid. Habang nakaupo si Chris sa porch ng motel, isang ideya ang tumakbo sa kanyang isipan. Ilang sandali pa, isang itim na SUV ang huminto sa harap at lumabas dito si Agent Callie. Matapos ang maikling pag-uusap, pumasok na si Chris sa sasakyan at umalis na ang dalawa upang iligtas ang Los Angeles. Nauunawaan na ngayon ni Chris na ang kanyang kakayahan ay hindi lamang regalo para sa pansariling pakinabang. Sabi nga sa Spider-Man, with great power, comes great responsibility. Magagawa na niyang baguhin ang hinaharap at maililigtas ang milyon-milyong buhay. Kaya na niyang makita ang higit pa sa hinaharap at makita ang lahat ng sakuna, ngunit makikita na rin niya kung paano ito mapipigilan, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.